Hello people! It's me Jess and welcome to our vlog. For today's video ay sasamahan tayo ng isang mabait, humble, pero nonchalant kong partner. Siya nga pala si Alvin, Al for short. For today's video ay sasamahan nyo kami dahil pupunta tayo sa isang sikat na tourist spot dito sa Cagayan. Isang yungib na matatagpuan sa Peñablanca, Cagayan. Ang Calao Cave. 12 o'clock na nga pala nung umalas kami dito sa Salana. Matagal na nga rin kami hindi nakakagala ng partner ko. Gawa ng busy masyado sa trabaho. Minsan kailangan nyo rin talaga mag-unwind. Naiwan na nga pala si Zach sa bahay gawa ng makulimlim na nga sa labas at baka abutan pa sa daan ng ulan. At dahil nga nagsabay yung rest day namin ni Al ay naisipan namin gumala. At dahil nga nabanggit niya na hindi niya pa daw napupuntahan ng Calao Cave kaya naman dito namin naisip pumunta. 12:40 na nga pala nung nakarating kami dito sa Peñablanca. At talaga namang napakaganda ng bungad na Peñablanca. Dito nga ay inabutan na nga kami ng ambon kaya naman gumilid muna kami para magsuot ng kapote. Para na rin dire-diretso yung biyahe namin dahil ayaw niya na-disturb siya sa pagdedrive. Hayaan mo nga't balang araw ay hindi na tayo mababasa ng ulan. 12:56 nang marating namin ang Tawi Bridge kaya naman nagpahinga muna kami saglit. Gumanda na nga rin yung panahon kaya nagtanggal na rin kami ng kapote. Tumambay na nga kami dyan saglit para ma-enjoy yung view. Talaga namang ang sarap sa mata ng mga tanawin at lalo na dahil kasama ko si Al. Ang laki na rin kasi ng pinagbago ng Peñablanca simula nung huli kaming napunta rito. Last time kasi parang ang liblib ng daan dahil sa mga puno. Pero ngayon kasi ay open area na siya kaya kitang-kita na talaga yung views. Naisipan nga naming bumaba ni Al dyan para naman makita namin lalo yung magandang view sa baba. At ito nga ay nag-e-enjoy na naman ang dalawa. Kailangan din nating mag-enjoy paminsan-minsan at gumala. This past few days kasi palagi na lang kami nag-aaway. Kaya naman naisipan namin gumala at bigyan ng oras yung isa't isa. Minsan nadadala na lang din tayo sa stress natin sa buhay. Nakakalimutan nating magpahinga. At dito nga ay naisipan na naming tumuloy. Umaambon na nga na naman dyan kaya naisipan na naming magkapote ulit. Ayaw niya talaga kasing nai-istorbo siya sa pagdadrive. After 9 minutes ay narating na nga namin ang entrance ng Calao Cave. 1:22 na nga pala ng hapon nung nakarating kami sa Calao. Meron nga palang entrance fee na 100 pesos per head. At kailangan din natin mag-hire ng tour guide para naman may mag-ikot sa atin sa Calao Cave. Parang ano dito 100 steps pero sigurado mas madali ito kaysa sa Tinglayan. Oo, Tinglayan. So, first timer po kayo dito, sir? Hindi po. Pero siya. Ako lang siya po. lang. Taga dito po ako pero parang banyaga po ako dito. Feeling no? Hindi nga pa ako nakarating dito. 22 years old na ako. Wow! 22! Hindi joke yan. Marami kasi Mas madali siguro to kaysa dito sa ibentahan natin sa Tinglayan. Tinglayan. Kasi sementado na to. Doon kasi bundok. Bundok yun. Bababa. So, bago tayo aakyat, kailangan nating mag-CR muna kasi walang CR sa taas. Okay? Bilis! Ang tagal! So, Kasilyat. Yan, that means CR, salitang Itawis kasi yan. kunting paalala lang po. Okay po. Ako pa pala yung nagiging tour guide niyo. Ako po pala si Ate Terit. So, bilang favor po, ang responsibilidad natin is no littering, no throwing garbage, and vandalism po. Strictly po yun. So, mababawasan po tayo ng calories kasi sa pag-akyat na 108 per step po. So, ito po yung yung lalakarin natin. Matirik po siya. Then, meron po tayong mga upuan every 20 step o 30 step. Kung po kayo, mapagod po kayo, pwede po kayong mag-rest. Mag-rest po. Take your time. Okay po. Welcome to Calao Cave and enjoy caving. Thank you. Let's go, Daddy. Magbilang ka na. Kamali na, sir. Balik ulit. Dito pa lang parang nai-start nang mabawasan yung calories ko. Ganda ng view. Ayan, may upuan sila in case na mapagod ka. So, ayan. Parang ganda ng view. Ganda.
Dito pa lang ay hinihingal na talaga ako kaya kinailangan mo na naming magpahinga. Ganun naman talaga, diba? Hindi yung kapag napagod ka, susuko ka na lang bigla. Char! At dito nga ay tinuloy na namin ang pag-akyat. Ang hagdan nga pala na ito ay merong 184 steps. Kaya naman ay bawas na bawas yung calories mo pagkatapos. Habang paakyat nga tayo ay nakikita pa rin natin ang magandang tanawin sa baba. Dito nga ay hinawakan na ng tour guide yung camera para naman mag-video. Siya nga pala si Ate Tere, isang mabait, maasikaso at magaling na tour guide. Hanapin niyo siya guys pag pumunta kayo dito. At sa wakas ay narating din namin ang bukana ng kuweba. Sulit talaga ang pagod kapag nakita mo na ang natural at ganda ng lugar na ito. At talagang pang Instagrammable ang ganda. At kahit may takot ako sa masisikip, madidilim at makikipot na lugar, ay pinilit ko pa rin pasukin ang kuweba na to. Nung last time kasi na pumasok ako sa kuweba ay nawalan ako ng malay. Meron kasi akong panic attack. Kakaiba ang Kalaw Cave sa inaasahan ko. Mataas ito at maliwanag kumpara sa kuwebang unang pinasukan namin ni Al. Bukod sa natural na disenyo at ganda, meron din itong simbahan sa gitna, kaya naman talaga dinadayo ng mga tao ang lugar na ito. Sa mga oras na ito ay kami lang dalawa ni Al ang turista dito, kaya naman solong-solo namin ang lugar. Nataon kasi na weekdays and tanghali kami pumunta dito, kaya naman kami lang yung tao. Dito nga ay nag-enjoy kami ni Al sa loob at talagang nakakamangha ang ganda ng lugar na ito. Alam nyo ba na dito nahukay ang pinakamatandang buto ng tao sa buong Pilipinas? Nadiskubre ito ng mga researchers na si Armand Mijares at Florent Detroit noong 2007. Ang buto na ito ay 67,000 years old. Grabe na pala talagang tanda ng butong yun. O diba may pa-trivia pa? At dito ay narating na nga namin ang 5th chamber ng kuweba. Teka, tatawagin ko muna si Al. Paalam! Hi! Ako nga pala si Al, ang partner ni Jess. Minsan kakampi, pero madalas kaaway. At dito ay narating na nga namin ang 5th chamber ng kuweba. Madulas nga ang daan gawa ng ulan, kaya dahan-dahan kami sa pagbaba. Dito ay naikot na nga namin ang buong kuweba at talaga namang napakaganda ng lugar na to. Nag-enjoy na naman tuloy ang Disney Princess at laking pasasalamat ko nga sa kanya dahil dinala niya ako dito sa unang pagkakataon. Pababa na nga pala kami dyan. Salamat nga pala kay Ate Tere na aming tour guide na instant photographer na rin. Hindi nga raw siya satisfied hanggat hindi niya makuha ang tamang anggulo. At ngayon ay pababa na nga kami para nga makasiguro kami na 184 steps sa hagdan ay bilhin lang nga namin ito habang kami ay bumababa. Mukhang nakakapagod pero hindi mo ramdam sa sobrang ganda ng mga tanawin. Lalo na at kasama ko si Jess. At narating na nga namin ang pinakababa. Totoo nga palang 184 steps. Medyo hindi naman nakakapagod. Carry lang. Hello guys, I'm back! Nag-enjoy ba kayo sa boses ni Al? Ang galing niya mag-voice over, no? Dito nga pala sa baba ay meron silang boating area. Pwede rin kayong mag-rent na bangka na ang limit ay 8 to 15 person. Mag-boat riding sa Pinakanawan River. At dahil nga napagod kami sa pagbaba at pagbilang sa hagdan, ay nagpahinga muna kami dito sa tabi ng ilog. Ang sarap ng tumambay sa tabi ng ilog. Bukod sa sariwang hangin ay napakaganda parang mga tanawin. Hindi na nga rin pala namin namalayan yung oras dyan. Masyado pa kaming napasarap sa kwentuhan. O siya, hanggang dito na muna. Sana nag-enjoy kayo sa video namin. Pa-follow na rin po sa aming page. At para lagi kayong updated sa susunod pa naming videos. Hanggang sa muli, paalam!